Isang tinig na hindi matatawaran, isang presensyang hindi malilimutan, at isang artistang tunay na nagbago ng takbo ng pelikulang Pilipino. Show Black and White Photo of Young Nora Aunor. Ito ang kwento ng isang superstar na hindi lang umarte, kundi nagmulat, naghubog, at nagpabago sa buong industriya. Ito ang kwento ni Nora Aunor, ang game changer ng pelikulang Pilipino. Nora Aunor, ang game changer ng pelikulang Pilipino. Si Nora Cabaltera Villamayor, o mas kilala natin bilang Nora Aunor o Ate Guy, ay nagsimula bilang isang simpleng batang nangangarap mula sa Iriga City, Camarines Sur. Show photos of her selling tubig at mani sa pier. Sa kabila ng kahirapan, dala ni Nora ang isang regalo, isang boses na kaiba, isang karismang hindi matutularan. Mula sa pag-awit sa mga amateur singing contests, narating niya ang entablado ng Tawag ng Tanghalan, kung saan nagsimula ang lahat. Quick clips of Superstar, Lee Show. Ngunit hindi lang siya nagtagumpay sa musika. Mabilis siyang sumabak sa pelikula, at dito niya unti-unting binuo ang kanyang revolusyon sa sining ng pag-arte. Ayon sa filmmaker na si Baby Ruth Villarama, si Nora Aunor ang nagbukas ng pinto para sa mga pelikulang mas totoo, mas makatao, at higit sa lahat, mas makapilipino. Show clips of Nora's natural acting versus the exaggerated acting styles of her time. Sa panahong pinairal ang glitz and glamour, si Nora ang naglatag ng daan para sa mga karakter na may lalim, may sugat, may katotohanan. Hindi siya umasa sa engranding production. Ang kanyang lakas, ang kanyang mata, ang kanyang boses, at ang kanyang katotohanan. Show clips of the following films: Tatlong Taong Walang Diyos, Minsay Isang Gamu-Gamo, Ina Ka ng Anak Mo I. Sa Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, pinakita ni Nora ang pagkakabiyak ng isang Pilipinong babae sa gitna ng digmaan. Sa Minsay Isang Gamu-Gamo, 1976, itinanghal niya ang sigaw ng mga Pilipino laban sa banyagang pananakop at pag-abuso. At sa Ina Ka ng Anak Mo, 1979, kinumpronta niya ang mga kasaysayan ng pagmamahal, pagkakahiwalay, at sakripisyo sa loob ng pamilya. Sino ang makakalimot sa Himala, 1982? Sa iisang hiyaw, sinambit ni Ate Guy ang isang linya na umalinggaw sa kasaysayan, walang himala. Behind the scenes photos of Himala production. Sa direksyon ni Ishmael Bernal, at sa pagganap ni Nora, itinaas ang antas ng pelikulang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Naitampok ito sa mga international film festivals, at nananatiling isa sa pinakamahusay na pelikula sa kasaysayan ng bansa. Clips from Bona, Bird at Ako, The Floor Contemplation Story. Hindi natapos ang kanyang revolusyon sa isang pelikula lamang. Sa Bona, 1980, isinabuhay niya ang delusyon ng isang tagahanga. Sa Bird at Ako, 1982, hinarap niya ang mga isyong gender at pagkakakilanlan. At sa The Floor Contemplation Story, 1975, binigyang boses niya ang mga pangarap at hinagpis ng mga overseas Filipino workers. Sa Kili Womb, 2012, pinatunayan ni Ate Guy na kahit ilang dekada na ang lumipas, siya pa rin ay isang lakas sa sining ng pag-arte. Ang kanyang interpretasyon ng isang Baguio midwife ay kinilala sa Venice Film Festival at sa iba pang pandaigdigang entablado. Show International Awards and Nominations. Patuloy niyang ipinakita na ang tunay na sining ay hindi nasusukat sa edad, sa kasikatan, o sa takbo ng komersyo, kundi sa katotohanang naihahatid sa bawat pagganap. Ngayong wala na si Ate Guy, nananatili ang kanyang ilaw sa puso ng sining at kultura ng Pilipino. Hindi lang siya artista. Isa siyang revolusyon. Isa siyang game changer. Close-up of a candlelight tribute event. At sa bawat paglingon natin sa mga obra ng pelikulang Pilipino, sa bawat pagyakap natin sa ating sariling kwento, bilang mga Pilipino, maririnig pa rin natin ang tinig ni Nora Aunor, umaawit, umaarte, nagmumulat. Ang superstar ng mga Pilipino. Ang tunay na game changer. Soft fade out and music swells. End card. Maraming salamat, Ate Guy. Like, subscribe, share.